Kiko Pangilinan, punyemas naman. Mag-isip-isip po, sir, na konti. Ano po? Daldal ka kasi ng daldal eh, ha? Ano yun, Erwin? Mga pinagsasabi mo noon, oh, yung mga sinuka mo na noon, ngayon kinain mo. Ano lasa? Panis, di ba? Lasang intestine. Ito pa po, hindi pa tapos. Ay, puta na, di ba pala tapos? Kala ko tapos Siguradong na. magigising lalo kayo rito. Celebrant. Yun, nako. yung mga binabanggit ng Issue na bayan, ating pagsapan. What's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Jomolong TV para sa Issue na bayan, ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Kaya naman isa magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat mga kayana. Jomalon TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. Tuloy na po kayo dito sa programa natin ng Issue ng Bayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, Mapagmatsyag, truth ang hanap. di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo. Diretsong usapan. Tuloy-tuloy lang tayo mga kayon ang suporta hanggang makarating si BP Inday Sara sa tinatahak niyang landas. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa Yun bayan. ang sinasabi natin. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. OFW ka man o dito sa Pilipinas, paki-double check naman mga kayo kung nagka-subscribe ka na. Kung hindi pa naman, paki-subscribe at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw at saka sa issues na din ng bayang minamahal. Kaya pa ba? Kaya pa bang sabihin na Pilipinas kong mahal? Can you still say those words? Na Pilipinas kong mahal? Medyo tricky yan. Medyo mahirap na sabihin sa ngayon yan. Mga kayon, sa description box natin, meron akong link dyan sa Facebook natin, saka sa TikTok natin, paki-follow. Tapos meron tayong 3 backup channel dyan. Yung Tito ng Ina Mo, yung food vlog natin, yung Kwento Terong Tito, yung podcast natin, at saka yung Jomolong Work Travel para doon sa travel natin. May na-uploadan ko yan pagka medyo nabe-burnout kayo sa politics natin. You can go there, watch and subscribe na rin, something like that. November 30 daw, yung trial ni Duterte sa Dahig. Yan yung latest. Naknang po, November pa. Puta, para sa isang 81 years old. 81, 82, 81 years old. Pucha, yan talaga. Ang hirap, no? Paano ko ba sisimulan to? Kasi, sa pamilya nila Duterte, nila Tatay Digong, syempre mahirap yung ganyan. November 30, so magdadalawang Pasko na hindi nila kapiling si Tatay Digong. Grabe, mahirap yon. I'm sure yung mga OFW ramdam nila yung ganyan. Ako nga Ako nga, umalis lang ako. Halimbawa, magpo-food vlog lang ako sa Maynila o sa kahit saan. Puta, kating-kating na yung pet kong umuwi. Sa totoo lang. Oo. Kasi there's no place like home. Diba? Sa totoo, yun yung totoo. Diba? Wala nang ibang lugar na sasaya pa sa bahay, sa sarili mong tahanan. Totoo yan. Alam mo, kung ako tatanungin nyo kung anong pinakamasayang parte ng buhay ko, na talagang masasabi kong pwede ka nang mag-retire, pwede ka nang mag-resign, or pwede ka nang pumanaw. Dahil totoo Ako yung specific na lugar, kwarto namin,
Kasi dun kami sama-sama natutulog. Naka-aircon, malamig. Tabi-tabi kami. Yun ang pinakamasayang parte o should I say, pinakamasayang moment namin, pamilya. Kayo, paki-comment nga dyan sa baba. Ano na tayo, tanong, concept mo na tayo dyan. Ano yung pinakamasaya ninyo? It's either moment man o parte man ng bahay nyo. Ako, parte ng bahay and at the same time yung moment. Parte ng bahay yung kwarto namin pag matutulog na kami. Yan, in particular, kasi doon tabi-tabi kami, harutan muna, lambingan muna bago matulog, kasama yung mga anak ko. Yun ang pinakamasaya at pinakamasarap na moment na parte ng bahay ko. Hindi itong opisina ko. Yon. Kayo mga ano natin, mga kayon, paki-comment niya dyan sa baba. Basahin ko tapos i-heart ko, ha? Okay, game. Mga kayon, palambing. Lambing lang, konting effort lang to. Paki-subscribe lahat nung nasa description box ko. Tapos paki-like and share itong video natin. Tapos wag na rin kayong mag-skip ng ads. Maraming salamat. Yan lang yung hinihiling ko sa inyo. Game! O yan! Okay. Ang sabi ko, 2027 pa magpapapogi. Masyado naman maaga to. Although, pinupush pa lang naman. Pero syempre puta, ang sarap sa tega niyan. Tulfo pushes for 10,000 allowance for student interns. Woo! Sabi ko, 2027 pa magpapapogi, ang aaga nyo naman. Sabagay, di bali na magra-run na ngayon yan, para tuwan-tuwa na yung mga estudyante mag-intern ngayon, o sa late 2026, o sa early 2027. Okay, ganito. Alam nyo na to. May mga magsusulputan talagang ganyan. Isa-isa sa batas ko. Ipupush natin yung allowance. Ipupush na natin yung ayuda. Mangyayari yan. After all these years, na pananahimik ng iba towards sa flood control, syempre magpapabango na yan. Yan ang lagi ko sinasabi, di ba? 2027, hugas puwet nyo na yan. Kakatok na yan sa mga bahay-bahay nyo. May naghugas na ba ng puwet mo? Ako na lang. Di ba? Para matanda mo sila. Kasi ganito. Okay. Pagkahirap, ito sa ano to totoo to. Sa psychology, totoo to, alam nyo to. Psychology major ako. Di ba? Totoo to. Sa psychology kasi, mas matatandaan in detailed ng isang tao yung paghihirap niya. Yung moment na nasa baba siya. Remember that. Mas matatandaan niya yon in detail kaysa dun sa mga happy memories niya. Sa psychology yan, ha? Yan. Mas matatandaan ng tao yung lugar o yung moment na down siya kaysa doon sa mga moment na masaya siya. Okay? Sasamantalahin ngayon yan ng mga politiko. Nasunugan, binaha, nawalan ng mahal sa buhay. Kaya nga nauso yung nauso yung politiko pupunta doon sa burol, di ba? Totoo man kayo o hindi, hindi kayo makakapagsinungaling sa mga sarili ninyo. Parte man yan ang nakikiramay kayo o parte man yan ang marketing strat ninyo, kayo na rin mismo nakakaalam yan. Totoo naman eh. Yung mga hindi mo kilala, ay sus. Di ba? Ano yan? Kasi, di ba, nawalan ka na mahal mo sa buhay, wag naman sana. Tapos may pumuntang politiko. O matatandaan mo siya. Kasi yun yung moment na nagluluksa ka Whether in good intention man yung politiko na yon or not, matatandaan mo siya. Let's say, let's not talk about the intention. Kung puro man siyang nakikiramay o marketing strat niya, ang question ko dito is kung matatandaan mo o hindi. Matatandaan mo o hindi? Matatandaan mo. Diba? Psychology says na nga O ngayon, 2027, may kakatok sa inyo. Maghuhugas ng plato nyo sa lababo. Mga politiko. Excited pa yan. Uy, selfie tayo. Aga nyo magpapogi. Ang aga nyo. Siyempre, tuwan-tuwa, kinikilig yung mga student interns. Sakto, sana matupad. Sana i-push ni Tulfo. Tulfo. Diba?
Lagi niyong tatandaan, paulit-ulit man tayo ng kinikriticize natin dito. Paulit-ulit man tayo ng opinion natin dito kasi gusto ko matandaan ninyo. Di ba? Tingnan nyo. Sample. Sample lang yung flood control. Makakalimutan na eh. Actually, nakalimutan na nga eh. Dahil sa dami na mga nagsusulputan issue, nakakalimutan na. Nakakalimutan na kung sino yung mga dapat panagutin. Tapos ngayon, magbabagyo. Maraming bagyo yung darating. Malakas man o mahina. O di siyempre, maaalala ng mga Pinoy, ay putya, binahan na naman tayo. Ay, yung flood control to kasi hindi nagawa. Pinagtatalunan nila kung bakit nawalan ng dignidad ang Senado. Nawalan ng dignidad ang Senado simula nung hindi na nagpatuloy yung flood controls under Chairman Senator Rodante Marcoleta. That's the fact. Nawalan ng dignidad, nawalan ng tiwala yung taong bayan dahil hindi na ituloy yung flood control issue. Tapos biglang may sumulpot na ICI. Pero wala din naman nangyari. Di ba? Ang nakulong, Diskaya. Bong Revilla. Sila Bryce. Yung mga engineer na local, directoral, regional engineer. Pucha, hindi yan yung gusto namin. Di ba? Tapos ngayon, may planong buksan ulit ang flood control issue. Ang dami nyo ng patutsada at drama at naratibo para wag lang matuloy yan. Lahat ng nananahimik sa flood control issue, mga kayon, pucha, mag-isip-isip na kayo. Magtaka na kayo kung bakit siyang nananahimik. Di ba? Asidre urge Senate to prioritize impeachment over flood control hearings. Naman, puta, wag kayo magpa-flood control issue, impeachment muna. Ganun dapat. Prioritize natin na matanggal si VP Inday Sara para wala nang pag-usapan dyan sa flood control issue na yan, Asidre. Puta, ang titigas naman ng mukha ninyo. Ganun kayo katigas? Hinalimutan nyo na yung mga nabiktima ng flood control? Pucha, grabe kayo, no? Tapos 2027, magpapapogi kayo. Mga kayon, wag yung kakalimutan, Tandaan nyo, huwag yung kakalimutan. So, ang problema kasi, ang Pinoy, madali mabole. Sa totoo lang, uto-uto. Yeah? In short, uto-uto. Hindi naman lahat. Kasi may mga ilan na naninindigan, pero karamihan, usually dyan yung mga hindi ko naman usually yung mga, ang nakakalimot dyan, usually yung mga nangangailangan ng pera. Pero hindi lahat. Merong mga nangangailangan ng pera na talagang tinatandaan yung mga pagbumukha ninyo. At hindi na kayo makakaulit sa kanila sa 2028. Ang problema, mas marami pa din nadadala ng pera. Diba? Nakakalimutan kasi sa 2027, magpapapugi na kayo. Huhugas na kayo ng plato na sa lababo ng mga kapitbahay at mga pinupuntahan nyo. Mamimigay na kayo ng damit. Yung mga bobong iilan na Pinoy naman, nakukuha sa damit, sa konting ayuda. Diba? Sa tulong kunyari, nakakala mo, pera naman nila. Alam mo ang tao, ewan ko, bihirang-bihirang yan. Alam mo lalo na yung mga politiko, akala mo pagka tumulong, kala mo pera nila. Sa labo, tol. Labo yung ganyan. Panoorin natin to. Tutuwa kayo rito. Senador Kiko, makinig ka, sir, Next time bago kayo magsalita, isipin muna mabuti. Hindi porket abogado ka, akala mo ikaw ay doktor na ng abogado. Ikaw na pinakamagaling na abogado, memorize mo na ang batas, Mukhang nakalimutan mo ang iyong pag-aaral, O talagang hindi mo alam, o kundi absent ka siguro na itinuro sa iyo sa law school. Kaya next time, Kiko Pangilinan, punyemas naman. Mag-isip-isip po, sir, na konti. Ano po? Daldal ka kasi ng daldal, Putang ina, puro ka. Satsat ka ng satsat. Tumigil ka na. Mabuti, wala ako doon kahapon, kundi pinagsasampal ko yung bunganga mo. Anyway, sir, next time din, dahil sa salita ka ng salita, hindi ka nag-iisip, yung ginawa mo palang batas, yung juvenile justice system law, yung para sa yung mga minor de edad, hindi kakasuhan. Ayaw mo na mga pulis noon. Ayaw rin ni Pangulong Duterte. Bakit ka mo? O tignan mo ngayon,
Ang dami mga bata kung hindi holdupper, rapist. Kung hindi rapist, tulak ng droga. Kung hindi tulak ng droga, mga snatcher. Hindi makasukasuhan. Bakit? Dahil yung putang inang batas mo na inutil, yung juvenile justice system law mo, ay hindi gumagana. At yan ay punyema, pro-kriminal. Lintik ka. Useless yung batas mo. Hindi mo pinag-isipan, sir. Next time, pag-isipan mo, sir. Pag ikaw nasa Senado, ikaw gumagawa ng batas. Think! Di ba? Yan ang pinapasweldo namin kayo para mag-isip, hindi para mag-ngak-ngak at magdaldal. Mag-isip muna bago magdaldal. Daldalo kayo ng daldal, hindi ko kayo nag-iisip. Sana pinag-isipan mo din lahat ng sinabi mo noon versus sa mga kinakakampihan mo ngayon. Sinuka mo na, kinain mo pa. Tinahin mo na, sinubo mo pa. Nakita nyo? Ang tawag dyan, ano pa tawag doon? Integrity. Yan. Kumbaga yung integrity, yung able to be honest even though there's no people around. That's what you call integrity. Asan ang integridad doon? O ngayon, kakampi mo na sila. Kahapon yung pinakita kong video dito, binabanata mo si Senator Risa noon. Ngayon naman, binabanata mo si Kiko noon. Statement niya noon yan eh. O ngayon, di mo matanggap, kakampi mo na, nasa minority. Iisang block na kayo. Okay, di ba, pinagtanggol mo pa nga. Sabi mo pa nga na hindi naman dapat na sabihin na walang background sa batas. Mukhang nakakalimutan mo. Buti na lang, yung mga video, nandiyan dyan talaga eh. Dyan talaga lalabas yan eh. Ang isda talaga sa bibig na uhuli. Bihira talaga makahuli ng isda sa buntot eh, no? Unless talaga kukunin mo sadya. Pero kadalasan yan sa bibig. Ano yon, Erwin? Mga pinagsasabi mo noon, no? Yung mga sinuka mo na noon, ngayon kinain mo. Ano lasa? Panis, di ba? Lasang intestine. Ganun kabalingbing. Yan si Erwin Tulfo. Diba? O ano ngayon? Ano na? Wala? Kain suka. Kain tayo. Pasensya na sa mga kumakain. Kumache-chempohan ko man kayong kumakain pero pusa. Pusang gala talaga. Diba? Tapos ngayon, ang aangas nyo, bendalo kayo. Sometimes, you have to bend the law. Dahil mas mataas ang tao sa patas. Am I right, Ombudsman? Am I right? Am I right or am I left? Erwin, ano yun? Abe, akala ko'y sa flood control lang may ghost project. Abe, meron din palang ghost priest dito na nagmimisa hindi ko nakikita. At inuupahan ng 10,000 kada isa. Masyadong karumal-dumal to. Pinagmumukha kaming mukhang pera na hindi naman totoo. Siguradong magigising lalo kayo rito. O, heto sabi, i-celebran, 20,000. Wow! May 10 paring nagmisa, bawat isang pare ang ibinigay ay 10,000. Noon huwag ang nagsesyon, ang pinag-uusapan lang, 5,000 lang. 5,000 lang daw ang ibibigay sa mga pare. Wala nga ibinigay kahit 5,000 eh. Grabe. Lalong nagkanda-hetot-hetot sila ngayon. Mga kapatid, ako'y aalis na po rito sa Hagunoy. Ni minsan hindi ako nakatanggap ng 10,000 na stipend sa misa. Magkikita po kami ng bishop sa seminaryo sa Giginto. Sasangguni ko sa kanya to. Huwag siyang magkakamali na sabihin niyang idemanda ko to. Ididemanda ko po talaga to. Yan. Yan lang ang iniintay ko talaga. Papile ko yung case na yan sa ombudsman. Iiyak yung mga yan. Mawawala ng benepisyo yan eh. Pagka na-convict dito sa kaso na to, maliwanag na ito, malversation, graft and corruption. Yan ba ang itinuro ni Kristo sa mga namumuno? Napakasama ng iyong ginagawa. Correct. Na pati patron na si Santa Ana, pati ang simbahan ay ginagamit mo dahil lang sa kasakiman sa pera. Yun. Ang pinakamasaklap, yung ikubli mo, yung katotohanan sa anino ng kasinungalingan at yung sa iyong paglilingkod ay gamitin mo yung kasinungalingan
para nang sa ganun magawa mo kung ano yung gusto mo, lalo na sa mga bagay na mahalaga, sa mga bagay na material. Ano ang ibig kong sabihin dito? O, ito, bibigyan ko kayo ng pasabog. Sige, Father. Pinag-uusapan natin, Korupsyon. kampanin, assignment. Ano ho? O, pinamimigay na yata yung pwesto ng palengke. Meron diyang isang politiko, 4 ang pwesto, yan. Pagtanong nyo na lang, huwag na ako. Andiyan na. Mukhang nagsisimula ng magparte-parte. Ito yung sinasabi ko, ano ho? Yung namumuno ka, ginagamit mo ang lahat ng paraan, pati kasinungalingan, para nang sa ganon, makinabang ka sa iyong pamumuno. Ito po, baka sabihin na naman ng mga politiko rito, nagsasalita ako ng walang batayan. Galing po ito, Treasurer's Office at sa record section ng munisipyo. Yan. Ano nakalagay dito? Kumawa kayo sa upuan nyo, baka kayong malaglag. Sige, Father. Ito tungkol sa kapistahan ng mahal na patron nating Santa Ana, buwan ng Abril, Pistang Bayan. Pistang Bayan, ha? Hindi ho yun July. Nakalagay dito, Triduo at kapistahan, ginastos, 40,000. Yan. Ibig sabihin ng Triduo, 3 araw na nobena, saka yung kapistahan, 4. No, nakalagay kapistahan, walang liquidation na nakalagay. Okay, pagbigyan na natin. Ito madugo. Itong pangalawa. Pakinggan po ninyo. Ito. Stipend, Triduo. Ibig sabihin ng stipend po, yung binibigay na sobre sa mga paring nagmimisa. Ito po. 10,000 times 10 Wow. persons, 100,000. Ibig sabihin, may 10 paring nagmisa, bawat isang pare ang ibinigay ay 10,000. Mga kapatid, kaya ako'y aalis na po rito sa Hagunoy. Ni minsan hindi ako nakatanggap ng 10,000 na stipend sa misa. Masyadong karumal-dumal, no? Naipulsa na. Itong ginagawa na to. May nagmisa pero walang nakakaalam. Pinagmumukha kaming mukhang pera na hindi naman totoo. Exactly, Father. Isipin niyo, iti para kay Santa Ana. Correct. Correct. Meron silang lakas ng loob. Ginagamit si Santa Ana para ganito ang dapat gawin. Hindi pa po tapos. To, hawak uli sa upuan. Sige, Father. Co-celebrants. Yung una, yung nagmimisa, ano ho? Yung co-celebrants, ito yung maraming mga pari na sumasama, halimbawa, no? Sa misa, yung mga nakaupo sa likod. Nakalagay dito, co-celebrants, 10,000 times 10,000. Ito na naman. 100K ulit. 100,000 na naman Yes. yan, 100,000. Abe, akala ko'y sa flood control lang may ghost project. Abe, meron din palang ghost priest dito na nagmimisa hindi ko nakikita. At inuupahan ng 10,000 kada isa. Ay, naka. Abe, baka bumangon na yung mga paring nakalibing din ng taga-Haguno para magmisa. Sipin ninyo, wala akong natatandaan na merong ganong karami, pistang bayan, Matik na yan. nagmisa, Matik na yan, Father. sumama, na, at walang, to tell you the truth, kahit sino po siguro rito, walang tinanggap. Sa Yes. totoo, bago ako magmisa, meron nakikipag-usap sa akin sa cellphone, sa messenger, na konsihala. Ang sabi, nung huwag nagsesyon, ang pinag-uusapan lang, 5,000 lang. 5,000 lang daw ang ibibigay sa mga pare. Eh, wala kang ibinigay kahit 5,000 eh. O di lalong nagkanda-hetot-hetot sila ngayon. O ngayon, hindi ko nakasave sa akin yun. Hindi nga meron ako ebidensya. Lalo ngayon, na maliwanag. O. Ito pa po, hindi pa tapos. Ay, puta na, di ba pala tapos? Kala ko tapos Siguradong na. magigising lalo kayo rito. Celebrant. Yun, nako. yung mga binabanggit ng una, yung mga supporting cast, yung mga supporting ano lang yan eh, actress at actors, ano. O heto sabi,
Isa na brand, 20,000. Ay, puta, mas malaki. Wow! Wow! Obispo nga, 10,000 lang ang ibinibigay dyan pag pumunta Ngayon, depende kung generous ka. Ngayon wala namang obispo. Kami-kami lang At nalagay mo, 20,000. Aba, pagka ganyan ng usapin baka kailalong sipaging magmisa, pero mo yan, lalong gaganahan akong magmisa yan. Yung simple-simple lang, nakita nyo naman. Correct. Pinagbubuti at binibigay ko ang lahat. Nag-report tayo rito ng kaperahan, ultimong 5 sentimo, 5, nire-report natin. At ngayon, ganito gagawin sa atin, mga kapatid. Greedy. Ito, bukas, magkikita po kami ng bishop sa seminaryo sa Giginto. Sasangguni ko sa kanya to. Siyempre, ama. Kung ano sabihin niya sa akin, pag huwag siyang magkakamali na sabihin niyang idemanda ko, ididemanda ko po talaga to. Yun lang ang iniintay ko talaga. Papile ko yung case na yan sa ombudsman para lahat ng mga nandiyan kung sino man ang dapat sumabit. May mga nakapirma po. Hindi ko na lang babanggitin. Uy, meron pala. Nandiyan, malinaw. Yun ang Iiyak po lahat nakatanggap. sa akin itong mga ito. Yun ang nakatanggap. Iiyak yung mga yan. Mawawala ng benepisyo yan pagka na-convict dito sa kaso na to. Maliwanag na ito, malversation. Correct. Di ba? Graft and corruption. Correct. Yan ba ang itinuro ni Kristo? Hindi. Sa mga namumuno? Paano ka makagagawa ng mga alagad? Paano mo makukumbinsi yung isang makasalanan na magbalik loob sa Diyos, maging alagad ni Kristo? Kung ikaw mismo na kumukumbinsi at umaakay, may putik ka. Correct. Putik. At napakasama ng iyong ginagawa na pati patron na si Santa Ana, pati ang simbahan ay ginagamit mo dahil lang sa kasakiman Yes. sa pera. Yes. Matatakot ka ba kung ang ipapahayag mo yung sinasabing katotohanan? Yung sinasabing itinuro ni Kristo? Yan ho kasi ang laging sinasabi ng iba. Bakit may mga taong ayaw magsalita? Pipi. Pero nakapagsasalita, may naririnig, nagbibingi-bingihan. Correct. May nakikita, nagbubulag-bulagan. Ayaw tatayo, ayaw magsasalita. Kapatid, pag ikaw'y nasa katotohanan, pag ikaw'y kakampi ni Kristo, pag ang tinutupad mo yung kanyang sinasabi, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Alright. Diba? Alam nyo, doon sa sinasabi ni Father, doon sa kaso, sa case, sa issue ni Father, at merong common denominator sa nangyayari dito sa gobyerno ng Pilipinas. Alam nyo kung ano yon? Guess what? Common denominator is pera. Diba? Resulta ng pagiging sakim nila. Yun lang naman yun Bottom line talaga is kasakiman. Greedy. Aanin mo yung sobrang dami ng pera. Yung ba talaga kailangan mo? Alam nyo ganito, mga kayon. Ito lagi ko itong sinasabi. God will always give you what you need, not what you want. Kasi kung gusto lang natin ang ibibigay na nasa taas, ma-overwhelm tayo. Kasi kung gusto lang natin di ba? Ma-overwhelm tayo, may spoil tayo, maaabuso tayo. Pero God will give you what you need every day, not what you want. Diba? Ulit example. Galing to kay Miss Cara David Sinabi niya na parang meron silang nangisda sila. Sabi niya na maraming isda na tuwa si Miss Cara David. Ang sabi ni Miss Cara, bakit hindi natin hulihin? Bakit di tayo kumuha ng marami? Para nang sa ganun, may stock tayo, kinabukasan, hindi na tayo babalik dito para mangisda kasi may stock na tayo. Alam mo, natawa yung mga mangyan daw, according to Miss Cara. Sabi niya, bakit naman tayo kukuha ng marami? Bukas naman, nandiyan pa din naman yung mga isda. Correct. Di ba? Kunin lang natin kung ano yung kaya natin ubusin ngayon. Kunin lang natin o ibibigay lang sa atin ng Panginoon kung ano lang yung kailangan natin, hindi yung gusto natin. Di ba? Nagets niyo ako?
Kasi kung gusto lang natin, kunin natin lahat yan. Pumunta ka sa, pumunta ka ito sa sample, May pera ka. Okay, may pera ka. Pumunta ka sa tindahan ng sapatos. Sample. Bibili ka ng sapatos. Marami kang gusto. Marami kang gusto. May pera ka. Kukunin mo lahat o hindi? O bibili ka ng ilang pairs o hindi? Bibili ka. May pera ka eh. May pera ka. Tapos marami kang gusto. So bibili ka, minimum siguro niyan, 3. Gusto mo 3 pares ng sapatos or else mas marami pa, 10. May pera ka eh. Sabihin na natin may 40 million ka. Pumunta ka sa tindahan ng sapatos, ilan bibili mong sapatos? Sige nga. Sige nga. 'Di ba? Kasi gusto mo. 'Di ba? Gusto mo. Pero ang tanong, kailangan mo ba? 10 pares ng sapatos binili mo. Kailangan mo ba? Oo, gusto mo. Kahit ako gusto ko. Kahit kayo gusto nyo. Di ba? Mas maganda yung araw-araw. Iba-iba, di ba? Ang tanong, kailangan mo ba talaga ng 10 pares or more? Di ba? Again, mga kayon, God will give you what you need and not what you want. Sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, ang main denominator, ang common, ang main issue is kasakiman dahil produkto yan ng pera. Di ba? Yun lang naman eh. Aanin mo maraming pera. Okay. Sample. Sample ulit. Ito last. Marami akong pera. Bibigyan kita 40M siguro ulit. 40 million. Nasa, tawag doon? Nasa maleta rin. 40 million bibigyan kita. Okay? Magpapasalamat ka o hindi? Natural, magpapasalamat ka. 40M yun eh. Huwag mo sabihin hindi. Pero ito yung catch. Hanggang ngayon ka lang mabubuhay. So, kailangan ubusin mo na siya ngayon para maramdaman mo. 40M, kaliwaan. Ang tanging catch, ngayon ka lang. Hanggang ngayon ka lang araw na to. Tatanggapin nyo, hindi. Natural, hindi. Diba? Doon mo madi-differentiate kung ano ang importance ng pera lamang over sa buhay ng tao. We can make money, 'di ba? But we cannot make more time. Correct? Correct. 'Di ba? God will give you what you need and not what you want. Palagi niyong tatandaan yan, mga kayon. Kung ano lang yung kailangan mo ngayon, yun lang yung kunin nyo. Yun lang. Kung ano lang yung kailangan natin sa pang-araw-araw, yun lang. Kaya nga merong dasal na God gave us our daily bread. Hindi sinabi ng God gave us food for next year, for 2028. Lord give us food until 2029, until 3030. Nga ganon. Kaya nga, give us our daily bread. Kasi ngayon, ito yung importante. Yung bukas, ano pa yan? Hindi pa totoo yan. Diba? Hindi pa totoo yung bukas. Yung kahapon, tapos na. Yung ngayon, yun yung present. Yung future, hindi pa tapos, hindi pa nangyayari yan. Hindi pa totoo yan. Yung bukas, hindi pa totoo yan. Anong date bukas? May 30, hindi pa totoo yan. Magiging totoo lang yan pagka gumising ka bukas. Diba? Doon pa lang magiging totoo yung kinabukasan pag nagising ka pa. Mga kayon, maraming salamat. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan.